Hindi ko inakalang ang tunog ng makina ng sasakyan na humihinto sa harap ng aking bahay sa tabing dagat. Ang aking banal na kanlungan, kung saan lagi akong nakakahanap ng kapayapaan, ay magiging simula ng gulo. Pero sapat na ang makita ang aking anak na babae na bumababa sa sasakyan, kasama ang kanyang bagong asawa. Isang lalaking minsan ko lang nakita, para magkaroon ng kakaibang tensyon sa loob ko nang walang paliwanag. Hindi saya ang naramdaman ko, ni hindi sorpresa. Isang kirot sa tiyan, isang madilim na kutob na hindi ko maipaliwanag noon. Hindi na siya ngumingiti tulad ng dati. Namamaga ang mga mata, matigas ang postura, tense ang balikat. Parang humihingi ng tulong ang buong katawan niya nang hindi makapagsalita. Siya naman, bumaba sa sasakyan na may yabang na parang sa kanya ang buong mundo. Tiningnan niya ang aking bahay na parang sinusuri ang ari-arian na itinuturing na niya ng kanya. Inilagay ang mga bagahe sa lupa at binati ako ng bahagyang yumuko na walang galang, pero puno ng pagmamataas. Nanay, sabi ng anak ko na pinipilit ang ngiti. Dito kami magtatagal ng ilang araw. Sana okay lang. Pwede kong sabihing hindi. Pwede kong lagyan ng hangganan. Pwede kong sabihing bastos ang dumating ng walang paalam. Pero nanahimik ako. Natakot sa tingin ng lalaking kasama niya. Isang tingin na sinusukat ako. Sinusuri ang bawat galaw ko. Parang tinatantiya kung gaano kadali akong masira kung gusto niya. Pero bago magpatuloy, nais kong anyayahan ka ng espesyal. Mag-subscribe sa channel at I-like mo. Nakakatulong ito para malaman kung sinusuportahan mo ako at nag-e-enjoy ka sa aking mga kwento. At mag-comment ka rito kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, tuloy na tayo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng tensyon sa hapunan kung saan halos hindi nagsalita ang anak ko at inaayawan ng asawa niya ang bawat sinasabi nito, lumabas ang tunay na ugnayan nila. Lumapit siya sa akin sa kusina nang mahina ang boses at nagyayalong ngiti. Bukas, maaga kang gising. Sabi niya, gusto niyang handa ang agahan ng alas 5 ng umaga. Sa gusto niyang paraan lahat. At please, Nay, sumunod ka lang ng walang reklamo. Walang komento. Walang diskusyon. Okay lang. Naramdaman ko ang lamig sa aking braso. Sumunod ng walang reklamo. Hindi ko inakalang maririnig ko iyan mula sa bibig ng anak ko. Siya na noong bata pa ay yumayakap ng mahigpit bago matulog. Siya na umiiyak kapag akala niya na dismaya niya ako. Siya na tinawag akong best friend sa loob ng maraming taon. May mali talaga. At ang pinakamasama, hindi ang kahilingan, kundi ang takot sa mga mata niya habang sinasabi iyon. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Inilagay ko ang alarm sa alas 4, tulad ng hiniling niya, pero bago pa tumunog gising na ako. May kakaibang kaguluhan sa bahay. Parang may estrangherong enerhiya sa bawat sulok. Tumayo ako ng walang ingay, pumunta sa kusina at nagsimulang magluto ng buong agahan. Bagong lutong tinapay, sariwang prutas, itlog, matapang na kape, natural na juice. Pero habang naghahanda ako, may narinig akong tunog mula sa pasilyo. Isang drawer, tapos isa pa, mahinang yabag, parang may nagre-epaso sa dilim. Dahan-dahan akong lumapit, sinusundan ng liwanag ng buwan mula sa bintana, at nakita ko siya. Ang asawa ng anak ko ay nagraransak sa aking mga drawer, hinahawi ang mga papel, binubuksan ang mga folder, sinusuri ang mga sobre. Hindi siya basta curious. May hinahanap siya at ginagawa iyon ng kalmado na parang ginagawa na niya ito ng maraming beses. May maliit na flashlight na nakatutok sa aking gamit. Parang alam na niya kung ano mismo ang hinintay. Nanigas ako sa kinatatayuan. Pinapanood siya mula sa dilim. Walang guilt, walang duda, walang bilis sa mukha niya. Parang alam niyang hindi ako gising ng oras na iyon. Hinawakan ko ang dibdib ko para pakalmahin ang tibok. Paano kung hindi ito ang unang beses na pumasok siya sa bahay ko nang walang pahintulot? Paano kung ang pagbisita ng walang paalam ay hindi pagmamahal, kundi pagkakataon? Bumalik ako sa kusina bago niya ako mapansin. Humihinga ng malalim, sinusubukang ayusin ang isip. Handa na ang kape, nagiging golden ang toast, nasa mesa ang prutas, perpekto lahat. Makalipas ang ilang minuto, pumasok sila sa dining. Mukhang pagod ang anak ko. Siya naman, mukhang nasiyahan. Parang nakakita ng kapaki-pakinabang. Naupo sila, kinuha ang kubyertos at nang itaas nila ang unang subo ng agahan. Sinabi ko ng matatag, malinaw at may desisyon na nagulat pa sa akin. Bago kayo magsimula, may ipapakita ako. Pareho silang natigilan. Bumaba ang tingin ng anak ko. Bahagya siyang natigilan, tulad ng hayop na natuklasan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ang agahan ang sorpresa. Siya ang sorpresa. Ang itinatago niya, ang itinago niya, ang hinanap niya sa bahay ko.
Dumating na ang oras para buksan ang unang bitak. Ang bitak na magpapakita ng dilim na itinago niya at tinawag ng anak ko na pag-ibig. Nang sabihin kong may ipapakita ako bago sila kumain, tuluyang nawala ang liwanag sa mukha ng anak ko. Parang naubos na ang hininga niya. Sa kabilang banda, tumigas ang mukha ng asawa niya. Hindi siya nagsalita, hindi nagtanong, walang kilos. Pero nanigas ang panga at nanlaki ang mata na parang kinakalkula na ang pinsalang gagawin kung lalampasan ang hangganan niya. Ano ang ipapakita mo? Tanong niya ng mahina na parang mandaagit bago umatake. Wala namang malala, sagot ko ng kalmado. Basta may naisip akong kakaiba. Lumakad ako patungo sa drawer ng aparador kung saan siya nagransak kanina. Kinuha ko ang malaking sobre na walang laman na importante. Pero hindi niya alam iyon. Inilagay ko sa mesa. Kagabi may narinig akong ingay. Sabi ko, habang nakatitig sa kanya, at may nakita akong tao rito na nagrepaso ng gamit ko. Namutla ang anak ko. Ngumiti siya. Ngiting walang katauhan. Ibig mong sabihin ako iyon? Tanong niya ng kunwaring gulat. Hindi ko sinabi ko lang ang nakita ko. Sumandal siya sa mesa. Yumuko patungo sa akin na parang naghahanda na wasakin ang biktima ng may galang. Sigurado ka ba sa nakita mo? Sa edad mo, naglalaro ang memorya at imahinasyon. Nagangat ng tingin ang anak ko ng takot. Ako naman, hindi kumurap. 62 ako. Hindi ako matandang nalilito. Sagot ko ng malamig na hindi ko alam na kaya ko. At kahit nalilito ako, hindi ko iniimagine ang anino. Nakita ko ang kamay mo sa aking mga papel. Parang sinaksak ko ang pride niya. Nagbago ang mata niya. Sandali, nabasag ang maskara at nakita ko ang tunay niyang anyo. Isang lalaking sanay na sumunod, matakot, masunurin. Mabilis na sumingit ang anak ko. Huwag tayong mag-away. Nay, naghahanap lang siya. Gusto niyang tingnan kung kailangan mo ba ng tulong. Pinakapangit na dahilan sa mundo. At alam naming pareho. Nanginginig ang anak ko habang nagsasalita. Parang bawat salita ay sinusulat ng takot. Tulong, ulit ko. Ay nako, tiningnan ko ang kamay niya. Magkakapatong ng mahigpit kaya maputi ang knuckles. Nabiyak ang puso ko. Hindi siya nagsasalita dahil sa paniniwala. Nagsasalita siya dahil alam niya ang gagawin nito kung hindi niya ipagtatanggol. Doon ko naintindihan na mas malalim ang takot ng anak ko kaysa inakala ko. Nagpatuloy ang agahan ng tahimik. Pero hindi ordinaryong tahimik. Tahimik na parang minahan. Bawat galaw parang banta. Bawat higop ng kape, parang hamon. Kumakain siya ng dahan-dahan. May katumpakan. Parang bawat subo ay mensahe. Ako ang may hawak dito. Maya-maya, inilagay niya ang kubyertos at sinabi. Dapat maintindihan ng nanay mo na bahay natin din ito ngayon, di ba? Ipikit ng anak ko ang mata. Ang natin na yon ay hindi pahayag, babala. Sumagot ako ng mahinahong ngiti. Ang bahay ko ay akin, wala ng iba. Pinikit niya ang mata. Hindi siya sanay na sinasagot ng babae, lalo na matanda. Sige, sabi niya ng may pang-aasar. Tingnan natin kung gaano katagal ang yabang mo. Nakalutang sa hangin ang banta. Maya-maya, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinamantala ko para suriin ang drawer na kanyang hinalughog. Alam ko kung saan hanapin at hindi nagtagal. Nahanap ko. Isang maliit na papel na gusot na nakatago sa ilalim ng mantel. Nang buksan ko, nanginginig ang kamay ko. Sulat kamay niya, urgent documents, review property, segin, at sa ibaba ay pangalan ng hindi kilala. Siguro abogado o taong naghihintay ng lagda. Akin, ng anak ko, pareho. Nanginginig ang likod ko sa lamig. Ano ba talaga ang gusto ng lalaking ito? Nang hapon na iyon, habang naghahanda ako ng tanghalian, may narinig akong malakas na banggaan. Mabilis akong lumabas. Nakasandal ang anak ko sa dingding. Hinawakan niya ito sa braso ng mahigpit. Sobrang higpit. Sinabi ko sa iyo na huwag kang magkwento sa kanya tungkol sa mga gamit ko. Galit niyang bulong. Wala akong sinabi. Bulong niya na umiiyak. Sinungaling, lagi kang malapit sa pagkasira ng lahat. Lumapit ako nang hindi iniisip. Bitawan mo siya. Lumayo siya, hindi sa takot, kundi takot mawala ang anyo. Nag-uusap lang kami. Sabi niya ng kalmadong kunwari. Sensible ang matatandang nanay. Nakikita ang abuso kahit wala. Hinawakan ko ang balikat ng anak ko at dinala siya sa loob. Sinundan kami ng tingin niya na parang sinusuri ang bagay na malapit ng maging kanya. Sa kusina, bumagsak siya. Nay, hindi ko na kaya, sabi niya habang umiiyak. Pero kung iwan ko siya, gagawan niya ako ng masama o ikaw pa. Doon ko naintindihan lahat. Hindi niya ako pinapagsunod para sa kanya. Pinapagsunod niya ako
para maprotektahan ako. Hindi siya kasabwat, bilanggo siya. Anak, paano mo nakilala ang lalaking ito? Tanong ko. Ipinikit niya ang mata ng hiya. Hindi ko siya nakilala, siya ang nakakita sa akin. Nagkakaproblema ako noon at bigla siyang dumating na perpekto. Maasikaso, mapagmahal at nang mapansin ko, wala nang labas. Klasikong cycle ng abuser. Manipulation, isolation, control, fear. Hinawakan ko ang kamay niya. Ilalabas kita rito. Sabi ko, kahit anong mangyari. Tiningnan niya ako ng malaki ang mata. Puno ng pag-asa at takot sabay. Nay, kung susubukan mo, malalaman niya. Iwan mo sa akin. Sagot ko ng matatag at habang yakap siya, naitatak sa dibdib ko ang katotohanan. Hindi na ako basta nanay, babaeng may alam na masyado, at siya ay lalaking hindi papayag na mabuhay ako nang may alam na iyon. Pero ang hindi niya alam ay sa 62 taon ko. Hindi na ako tahimik na biktima. Babae ako na nagdesisyong lumaban at nabuksan na ang unang bitak. Hindi ako nakatulog ng sumunod na gabi. Sa tuwing ipinipikit ko ang mata, nakikita ko ang imahe ng anak ko na nakasandal sa dingding habang hinahawakan siya ng lalaking iyon na parang pag-aari niya. Naririnig ko ang malamig niyang boses, ang banta na nakatago sa kalmado, ang kalkuladong paraan ng pagsira sa espiritu niya nang hindi itinaas ang kamay. Pero ang pinakanagpapahirap sa akin ay hindi ang nakita ko, kundi ang hinala kong hindi pa nakikita. Lagi nang nararamdaman ng ina kapag may malalim na mali sa buhay ng anak, kahit itago nila, kahit ngumiti, kahit sabihing okay lang ako. Hindi na siya katulad mula nang mag-asawa sa kanya. Alam ko mula unang araw, pero ngayon lang natin mabigyan ng pangalan. Takot. Nabubuhay siya sa takot at nagsisimula na rin akong makaramdam nito. Kinaumagahan, habang naghahanda ako ng kape, narinig ko ang mahinang yabag pababa ng hagdan. Anak ko iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, parang ayaw magingay. Umupo siya sa mesa ng pagod ang mata. Hindi ka nakatulog, di ba? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ako makatulog kapag gising pa siya. Bulong niya. Lagi akong natatakot na may mangyayari. Nabiyak ang boses niya. Inabot ko ang kamay at hinawakan niya ng mahigpit. Kailangan mong makalabas rito, sabi ko. Hindi ko kaya, bulong niya. Kontrolado niya lahat. Ang pera ko, phone ko, kaibigan ko, oras ko, desisyon ko, paraan ng pagsasalita ko, kahit ekspresyon ko. Nay, pakiramdam ko hindi na ako. Nabiyak ang puso ko. Kung ganoon, siya ang haharap sa akin. Sagot ko. Pero una kailangan kong malaman kung sino talaga ang lalaking iyon. Ano ang ginawa niya noon? Ano ang itinago niya? Hinawi niya ang buhok. Nay, please, sabi ko, sabihin mo ang totoo. Huminga siya ng malalim. Ang sasabihin ko, hindi ko makapaniwalang sinasabi ko ng malakas. Pero sa tingin ko, hindi siya lagi ng ganito ang pangalan. Napakalamig ng dugo ko. Paano? Nang magkakilala kami, sabi niya iba ang apelyido niya noon. Sabi niya may problema sa pamilya kaya gusto niyang putulin ang nakaraan. Pero ilang buwan na ang nakalipas nakita ko ang papel sa pitaka niya. Lumang dokumento, may ibang pangalan. At nang isearch ko ang pangalang iyon sa internet, tumingin ang anak ko sa hagdan. Siguradong wala siya sa paligid. Nay, may lumabas na balita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong kleseng balita? Nilunok niya ang laway. May reklamo. Isang babae, ang dating partner niya. Sinabi na inisolete niya. Kinontrol, minanipula at nang gustong umalis. Ginawa niya ang kakilakilabot. Nawala ang hangin sa baga ko. Ano ang ginawa? Hindi niya binigay ang detalye sa publiko. Paliwanag niya. Pero sinabi niyang may mapanganib na koneksyon siya. Mga taong makakasama sa pinsala at kailangan niyang tumakas sa bansa para ligtas. Hinawakan ko ang dibdib ko. Tumakas. Ulit ko ng bulong. At sinulat niya ang hindi ko malilimutan. Dagdag ng anak ko. Sinira niya ang buhay ng sinumang babaeng sumubok na umalis. Nanigas ako at sa unang pagkakataon, tumigil ang takot na maging abstrakto. May anyo na ito, may pangalan, may kasaysayan. At ikaw na natili sa tabi niya. Tanong ko na hindi mapigilan ang galit. Nay, binantaan niya ako. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Sabi niya kung iwan ko siya, agawin niya lahat, sisirain ako, gagawin akong parang baliw at walang maniniwala sa akin. Kahit sinabi niyang ikaw ang madadamay kung makita akong masama at magiging problema iyon sa'yo. Naramdaman ko ang malalim na lamig. Hindi lang siya ang nakulong. Ako rin ang minarkahan bilang target kung makikialam ako. Iyon ang paliwanag kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin. Ang kalkuladong lamig, ang pinipigil na paghamak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Huwag kang mag-alala, anak.
Hindi ko hahayaang masaktan ka. Pero kailangan ko ng ebidensya. May magamit laban sa kanya. May pilitin siyang umatras. Nagdalawang isip siya at sinabi, may isa pa. Nakita ko ilang araw na ang nakalipas. Pero natakot ako kaya itinago ko ulit. Hindi ko alam kung ipapakita ko. Ipakita mo, sabi ko. Kahit ano, kakailanganin natin. Tumayo ang anak ko at pumunta sa kwarto. Bumalik siya dala ang maliit na itim na notebook na nakatago sa supot na tela. Dala-dala niya lagi sa maleta, bulong niya. Pero isang araw nakalimutan niyang isara at nakita ko. Binuksan ko ang notebook. Nanginginig ang kamay ko mula sa unang pahina. Petsa, pangalan, address, account, detalye ng pera at pinaknakakatakot. Listahan na pinamagatang mga potensyal na target. Una ang dating asawa niya. Pangalawa ang akin. Parang gumuho ang lahat sa loob ko. Nagsimulang umiyak ang anak ko. Nay, hindi ko alam ang gagawin. Natakot akong malaman niyang nakita ko. Kung malaman niyang alam mo. Nabitin ang boses niya. Hinawakan ko ang mukha niya. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, sama-sama nating haharapin. Pero bago ko maitago ang notebook, may narinig kami. Malakas na banggaan. Pinto na binuksan ng malakas at ang boses. Ang boses na nagpapalamig ng dugo. Ano ang ginagawa nyo? Nanigas kami. Nandoon siya sa pintuan. Nakatingin sa amin. Nakatingin sa notebook sa kamay ko. Pero may mas masahol pa sa sandaling iyon. Ang tingin niya ay hindi galit, hindi gulat, hindi guilt, kasiyahan, kalmadong psychopathic. Ang ekspresyon ng lalaking kapag natuklasan ay hindi nahihiya, kundi kontrolado. Ngumiti siya, maikli at baluktot. Buti naman, sabi niya ng mahina. Oras na para mag-usap ng seryoso. Ang ngiti ng lalaking iyon, ng estrangherong tinawag na asawa ng anak ko, ang pinakalamig na nakita ko sa buhay. Hindi pilit o kinakabahan ang ngiti. Kalmadong ngiti ng taong kahit natuklasan. Naniniwala pa ring may kontrol siya. Ang nakakasakit na kalmado na iyon ay tumagos sa balat ko na parang kuryente. Hinawakan ng anak ko ang braso ko nang nanginginig. Dahan-dahan kong isinara ang itim na notebook nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kaya nahanap niyo ang notes ko. Sabi niya habang lumalakad papasok. Bawat galaw niya ay kalkulado, mahina ang tono, pero ang mata, puno ng dilim na makikilala mo lang pagkatapos makakita ng sobra. Hindi namin alam kung ano yan. Sagot ko ng matatag. Pero ngayon alam na namin. Tumawa siya ng mahina. Parang nagkwento ako ng biro. At ano ang sa tingin niyo ang magagawa niyo roon Salita ng takot na babae, na nalilitong matanda laban sa akin. Umiiyak na ang anak ko. Tama na, please. Tiningnan niya ito ng may paghamak. Sinabi ko sa'yo na huwag kang magkwento sa nanay mo. Hindi mo kayang sumunod sa simpleng utos. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Sabi ko habang lumalakad ako pasulong. Parang sinindihan ang posporo. Nagbago ang liwanag sa mata niya. Hindi na siya naglalaro, hindi na nagpapanggap. Wala kang naiintindihan. Aling nena, sabi niya nang itaas ang boses sa unang pagkakataon. Lagi kang sagabal sa anak mo, sa paglaki niya, sa kalayaan niya at ngayon sa mga plano ko. Mga plano ko. Ang salitang iyon ay pahayag, pag-amin. Banta anong plano tanong ko, habang nanginginig ang kamay, pero hindi umaatras. Ngumiti siya. Sa tingin ko alam mo na. Mag-isa ka rito. May bahay ka sa tabing dagat na mas mahalaga kaysa sa itsura. Pamana na hindi mo naintindihan ang pamamahala at anak na. Sa kasamang palad, wala nang halaga kundi ang mayaambag niya sa akin. Humigbi ang anak ko. Lumapit ako isa pang hakbang, humarang sa harap niya. Hindi mo na siya hahawakan. Hindi mo na siya pagdedesisyunan. Hindi ka napapasok sa bahay ko na parang sayo ito. Tumingin siya sa kamay ko na hawak pa ang notebook. Tingnan mo, aling nena, sabi niya ng may lason na lambing. Malayo na ang narating, sobrang layo na. Akala mo ba ang notebook lang ang lahat? Akala mo ba hindi ako nag-ingat? Lumapit siya sa pinto. Sumandal sa frame at nag-cross ng braso. Pose ng lalaking malapit nang ibunyag ang lihim. Ipapakita ko sa'yo, sabi niya halos may tamis. Bago ko maisip, kinuha niya ang cellphone, pinindot at ipinakita sa akin. Sa screen ay may file na compressed na may pamagat na nagpalamig ng dugo ko. Aling nena, audio confession. ME4. Nagrebol ang tiyan ko. Ano yan tanong ko? Napakabergang recording, sagot niya, na kapag narinig ng pulis, parang ikaw ang umamin na nawawala ang memorya mo. May mga pagkalito, na pwedeng maging panganib sa sarili mo. Nagmulat ng malaki ang anak ko ng takot. Hindi totoo yan. Hindi niya sinabi yan. Nagkibit balikat siya. Pwedeng i-edit, pwedeng buuin ulit, pwedeng gawin mula sa wala. Alam mo ba kung gaano kadali baguhin ang usapan
o gumawa ng bago mabigat ang hininga ko. Dagdag pa niya ng may kasiyahan, may mga mensahe kung saan parang humihingi ka ng utang sa anak mo. Email na nagpapakita na may utang ka sa akin ng malaking halaga at syempre, digital copy ng testamento na ipinadala mo sa akin noong nakaraang linggo na peking lagda mo. Syempre, pero hindi kailangang malaman ng iba. Nanigas ang katawan ko mula ulo hanggang paa. Hayop ka. Sabi ko ng galit. Yumuko siya ng ulo. Ako'y praktikal na lalaki. Malapit ka nang mawala. Kailangan ng anak mo ng katatagan at kaya ko iyon ibigay. Ikaw ay sagabal na matanda at mahina. At ang matanda at mahina ay pinalitan. Sumigaw ang anak ko sa tenga ko. Huwag kang makinig sa kanya. Manipulador siya. Pinutol niya. Kachat ko ang nanay niya. Iyon ang simula. Sumugod ako para isara ang pinto sa mukha niya. Pero hinawakan niya iyon gamit ang braso. Naramdaman ko ang biglaang lakas ng adrenaline. Ano ang gagawin mo? Aling nena bulong niya habang inilalapit ang mukha sa akin. Tumawag sa pulis sasabihin mo na hindi ka komportable, na may naririnig kang ingay, na may nakita kang misteryosong notebook. Magtatanong sila. Sino talaga ang makikinabang kung mawawala ka? Naramdaman ko ang malalim na lamig. Ibig mong sabihin, sinabi ko, na kung magiging eskandalo ito, ikaw ang magmumukhang paranoid, hindi matatag. Alam mo ba ang bigat ng salitang iyon sa babaeng tulad mo? Sa edad mo sinubukan ng anak ko na itulak siya. Tumalikod siya at hinawakan ito sa braso nang may tahimik na lakas na kilala ko na. Bitawan mo siya. Sigaw ko habang hinila siya. Alam mo ba ang pagkakamali mo? Aling nena, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Akala mo mag-isa ako. Naging malamig ang kwarto. Sobrang lamig. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ko. Ngumiti siya. Ibig sabihin, hindi ako nagsimula ng laro na ito, at hindi ako ang tanging gustong makakuha ng bahagi mo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang papel mula sa bulsa. Inihulog sa mesa. Legal na dokumento at hindi niya nilagdaan. Ni ng anak ko, ni ako. Nilagdaan ng anak kong lalaki. Natigil ang puso ko. Ang bahay mo, sabi niya, ay may malaking utang na mortgage. Alam mo ba kung sino ang naglagay ng pangalan mo sa utang na iyon? Alam mo ba kung sino ang nag-authorize, may access sa mga dokumento mo? May gustong mabilis na malikidete ang ari-arian. Kilala mo ba? Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Nagsimula na ang kapatid mo sa maruming trabaho. Dagdag niya ng may ngiti. Ako lang ang nandito para tapusin. Napuno ng luha ang mata ko. Nanginginig ang katawan ko. Nawalan ng hangin ang anak ko. Ang trahedya ay hindi lang galing sa labas. Galing sa sariling dugo. Ngayon naiintindihan mo na. Di ba, sabi niya habang lumalapit ulit. Mag-isa ka at kami ay organisado. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam kong lumampas na ang panganib sa lahat ng hangganan, at para mabuhay, kailangan kong sirain silang lahat. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong sandali nang maramdaman kong tumigil sa pagsunod ang mga paa ko. Siguro nang makita ko ang pangalan ng anak kong lalaki sa dokumentong iyon na parang kutsilyo na bumabaon sa gitna ng dibdib ko nang walang awa. O siguro nang marinig ko ang salita ng asawa ng anak ko na nagtatatak ng trahedya. Nagsimula na ang kapatid mo sa maruming trabaho. Ako lang ang nandito para tapusin. Ang anak ko, habang tahimik na tumutulo ang luha, hinawakan ng braso ko habang paulit-ulit na parang dasal. Hindi pwede. Hindi pwede, Nay. Hindi. Pero alam ko na pwede. Alam ko na may nagbago sa anak kong lalaki mula taon na ang nakalipas. Kahit ayaw kong aminin. Ang ambisyon niya, ang mainit na ulo, ang pagwawalang bahala sa hangganan. Akala ko imbierna lang. Ngayon naiintindihan ko na mas madilim pa iyon. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ng diretso ang asawa ng anak ko sa mata. Ano ang mapapala nyo rito? Ano talaga ang hinintay nyo? Ngumiti siya nang walang laman ng ngiti na natutunan ko ng katakutan. Mayroon ka ng mga bagay na wala ng silbi sa'yo. Marami pa nga. Mga property, ipon, lokal na impluensya at impekableng reputasyon. Kapag gustong magwash ng pera, itago ang utang o ilipat ang assets ng walang hinala. Wala nang mas maganda kaysa sa matandang babae, kalmado, mabuting pangalan at walang depensa. Hindi ka nag-iisa rito, bulong ko. Sinabi mo nga, organisado kayo. Tama, sagot niya na parang papuri. Ako lang ang dulo ng yelo. Sinigawan siya ng anak ko ng desperado. Ano ang ipinangako mo sa kapatid ko? Ano ang ibinigay mo? Kapalit tumawa siya ng maikli. Sa ilang lalaki, hindi na kailangan pangako. Sapat na ang paniwalain silang may karapatan sila sa higit pa. Nautang ng buhay sa kanila. Na ang pera nyo ng nanay mo na nakuha ng walang ginawa ay sa kanila dapat. Kailangan lang ng kapatid mo ng dahilan para itigil ang pagpapanggap na may moral siya.
Natigil ang puso ko, pero bago ako makasagot, sinabi niya ang mas masahol. At magugulat ka kung sino pa ang kasali. Hinigpitan ng anak ko ang kamay ko nang nanginginig. Sino pa, tanong ko ng pinakamatatag na kaya ko. Isang taong malapit sa iyo, halos pamilya mo na, kamakailan lang pumunta sa bahay mo. Tumulong sa pag-aayos ng dokumento. Tumakbo ang isip ko sa bawat mukha, bawat bisita, bawat usapan at biglang dumaan ang imahe na parang kidlat. Ang hipag ko, kapatid ng yumaong asawa ko, ang laging nag-alok na tumulong sa papeles. Ang paulit-ulit na nagsasabing wala na akong kakayahang pamahalaan ang ari-arian ko mag-isa. Siya, bulong ko. Hindi siya sumagot ng salita. Yumuko lang ng ulo. Tinakpan ng anak ko ang mukha gamit ang dalawang kamay. Naging maliit, masikip, makitid ang mundo. Nang hina ang tuhod ko at sumandal ako sa dingding para hindi mahulog. Hindi na basta trahedya, buong konspirasyon na ito. Sa gitna ng kadiliman, bigla akong nakaramdam ng liwanag sa loob. Malamig na kalmado, malinaw, na nararamdaman lang kapag tumigil na ang puso sa pagtanggi at nagsimulang maghanda para lumaban. At sa sandaling iyon, narinig ko ang sarili kong matatag na boses. Ngayon naiintindihan ko na lahat. Nagtaas siya ng kilay. Ngayon alam ko na eksakto kung paano tapusin kayong lahat. Nawala ang ngiti niya. Nang hapong iyon, pagkatapos niyang lumabas para tumawag, siguro para mag-report sa iba, naiwan kami ng anak ko sa kusina. Kailangan kong makapag-usap sa kanya ng walang bilis. Walang takot, walang takip. Nay, ano ang gagawin natin, tanong niya nang namumula ang mata. Mananalo tayo, sagot ko nang walang duda. Pero may peking ebidensya siya, dokumento, koneksyon at tayo may katotohanan, anak. At may mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ang kakayahang mag-isip ng walang karahasan. Umiling siya. At ang kapatid ko, naramdaman ko ang mas malalim na sakit. Nagbili ang kapatid mo. Sabi ko nang nabibiyak ang boses pero matatag. Hindi ko na siya ipoprotektahan. Tiningnan niya ako ng halo ng takot at ginhawa. Ano ang gagawin mo una? Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Pagkakatiwalaan kita, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Lagi kitang pinagkatiwalaan, Nay. Siya lang ang nagpaniwala sa akin na hindi ko kaya. Yakap ko siya. Unang beses sa mga araw na iyon na naramdaman ko, siyang humihinga ng walang takot sa dibdib ko. At nang bitawan ko siya, naalala ko ang mahalagang bagay. Ang mga kamera. May mga kamera ang bahay ko mula taon na ang nakalipas, at kahit ang ilan ay kita, may iba na hindi. Detalye na hindi niya alam. Lumapit ako sa anak ko at binulungan. May hindi alam siya. May advantage tayo. Ano na nakita ng bahay na ito ang higit pa sa inaakala niya. Nagmulat ng malaki ang mata niya. Ang mga kamera, Nay. Kung tama ang hinala ko, nakarecord ang pagkakahawak niya sa iyo sa dingding, ang pagbabanta sa akin. Kahit ang mga salita tungkol sa testamento, lahat. Tinakpan niya ang bibig para hindi sumigaw. Nay, maaring masira siya niyan at gagawin natin. Sagot ko, pero kailangan ng pasensya at diskarte. Huminga ng malalim ang anak ko. Ano ang gagawin natin ngayon? Maghintay ng tamang oras at kapag dumating, tayo ang tatapos sa kanya. Hinanap ng kamay niya ang kamay ko. At doon ko naalala na kailangan kong sabihin ang mahalaga sa mga nakikinig sa kwento ko. Bago magpatuloy, sabihin mo rito sa comments kung ano ang tingin mo sa kwento hanggang ngayon at ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko. Huwag kang umalis sa video dahil ang susunod ay magpapatawa ng balahibo mo. Nang gabing iyon, habang natutulog ang bahay, sinuri ko mula sa phone ko ang mga nakatagong kamera. Bawat segundo ng video ay nagpapatunay ng kailangan ko. May lahat tayo, lahat ng maskara niya nahuhulog, bawat banta, bawat salita, bawat kilos ng karahasan. At nang patayin ko ang screen, nagbago ang isang bagay sa loob ko magpakailanman. Siya ang nagumpisa ng digmaan. Pero ako, babaeng 62 taong gulang, pagod, tinalo, nasugatan, wala ng takot. Ginising niya iyon. Ginising niya ang aking lakas. Kaunti lang ang natulog ko. Pero unang beses sa mga araw na iyon, hindi ako natulog na may takot. Natulog ako ng may plano. Sa 62 taon ko, natuklasan ko na ang liwanag ay dumarating kapag tumigil ang sakit sa pagparalisa sa atin at nagsimulang magturo. Alam ko na hindi ko matatalo ang lalaking iyon sa lakas, sigaw, o pakiusa. Kailangan kong gawin sa sarili niyang larangan. Katalinuhan, pasensya at sorpresa. Nagising ako bago sumikat ang araw. Naglakad ako sa bahay ng tahimik. Iniisip ang bawat hakbang na dapat gawin. Sinuri ulit ang mga nakatagong kamera. Bawat piraso ng video ay parang piraso ng puzzle na kapag natapos, hindi lang siya ang sisirain, pati ang nasa likod niya, ang anak kong lalaki,
ang hipag ko at sino paman. Nang bumaba ako sa kusina, nandoon na siya na naghihintay sa akin. Ang presensya niya lang ay puno ng banayad na lason. Alam ko na may nagbago sa kanya. Magandang umaga, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Magandang umaga, sagot ko na nagpapanggap ng kalmado na hindi ko nararamdaman. Lumiko ang ulo niya na parang sinusuri ang bawat detalye ng mukha ko. Natulog ka ng sapat. Ngumiti. Pero hindi mabait ang ngiti. Babalay yon. Mag-uusap kami ng anak mo ngayon. Anunsyo niya. Kailangan hindi ka makialam. Naramdaman ko ang apoy sa loob. Pero hindi ko pinakita. Wala akong pakialam. Sinungaling ko. Tama, ulit niya. Wala sa'yo iyan. Tumayo siya. Naglagay ng kape at lumapit sa akin. Sobrang lapit. Sapat para maamoy ang pabango o bulok niya. Alam mo ba, aling nena bulong niya. Minsan pakiramdam ko minamaliit mo ako, at iyon ay mapanganib. Ang mga nanliliit sa akin ay kadalasang nagsisisi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi kita minamaliit. Pinapanood kita. Nagbago ang ekspresyon niya. Naasar, nasaktan, inis na hindi niya ako natakot. Mag-ingat ka, sabi niya sa wakas ng napakababa na parang huni at lumabas ng kusina. Nang pumunta siya sa tabing dagat, sinamantala ko para tumawag sa taong hindi dapat, ayon sa kanya. Pero ginawa ko pa rin. Tinawagan ko si Tita Ramona, kapitbahay sa katabing bahay. 68 anyos, dating pulis, babaeng hindi kailanman pinayagang takutin ng kahit sino. Aling nena, sagot niya na half asleep. Kailangan kitang puntahan ngayon at pumasok sa likod na pinto. Okay ka lang ba hindi pa? Inamin ko. Pero magiging okay ako. Walang tanong si Tita Ramona. Naintindihan niya ang tono ko. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko siyang pumasok sa kusina ko. Nang ikwento ko lahat, hindi siya nagulat ng labis. Hindi ko gusto ang lalaking iyon mula unang kita. Sabi niya, may tingin ng mga ngaso. Ano ang kailangan mong gawin? Kinuha ko ang phone ko. Ipinakita ang mga video, banta, dokumento na may pangalan ng anak ko. Kailangan ko ng plano, sabi ko, na hindi siya maghinala hanggang huli na. Nagkunot ang noo ni Tita Ramona ng may konsentrasyon. May sapat na ebidensya ka para sirain siya, aling nena. Pero kung mali ang galaw natin, maaring maging marahas siya. Hindi madaling tanggapin ng ganitong lalaki ang pagkatalo. Alam ko, sagot ko. Pagkatapos sinabi ni Tita Ramona ang eksaktong salita na kailangan ko. Sisirain natin siya, pero sa paraan niya, hindi sa atin. Nagtitiwala siya sa ego niya. Gamitin mo iyon. Paano i-provoke mo? Gawin mong akala niya nanalo na siya. Hayaan mong mag-relax siya. At kapag bumaba ang guard niya, huhulihin natin. Naging magaan ang dibdib ko. Aling nena, ikaw ang susi, dagdag niya. Hindi niya hinala na may tulong ka. Hindi niya hinala na mas malakas ka kaysa sa akala niya, at higit sa lahat, wala siyang dignidad na hindi niya makukuha. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Tutulungan kita, pangako niya. Pero sundin mo ang plano ko ng eksakto. Tumango ako. Oras na para maging matalino. Nang bumalik siya mula sa tabing dagat, nakita niyang umiiyak ang anak ko sa sala. Katabi ko siya. Pero nagpapanggap akong kinakabahan, walang seguridad, mahina. Kailangan kong kumbinsihin siyang nabiyak na ako. Pumasok siya ng dahan-dahan at may ngiting nasiyahan. Ano ang nangyayari rito? Tanong niya. Nilunok ng anak ko ang laway. Tumayo ako na nagpapanggap ng kahinaan. Tama ka, sabi ko habang binababa ang tingin. Hindi dapat ako nakialam sa inyo. Ayaw ko ng gulo, gusto ko lang ng kapayapaan. Ngumiti siya. Mahabang ngiti, nasiyahan. Matalinong desisyon, sagot niya. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot, kundi sa lakas na pinipigilan ko. Gagawin ko ang gusto mo. Dagdag ko ng marupok ang boses. Basta huwag mong saktan ang anak ko. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa balikat ko at binulungan. Lagi kong alam na maunawaan mo ang lugar mo. Tiningnan ako ng anak ko ng takot. Pero hinigpitan ko lang ng kaunti ang kamay niya bilang senyas. Pagkatiwalaan mo ako. Maya-maya, habang natutulog siya ng siesta sa guest room, kami ni Tita Ramona ay naglagay ng maliit na mikropono sa dingding. Eksakto sa lugar kung saan siya madalas magsalita kapag akala niya walang nakikinig. Inilagay ko rin ang phone ko na nagre-record sa loob ng kabinet. Handa na ang bahay. Bawat sulok ay naging tahimik na saksi. Kulang na lang ang isang bagay, i-provoke siya. At para doon, ako ang kailangang maging pain. Nang magising siya, nakita niya akong naghahanda ng hapunan sa kusina. Napag-isipan mo ba ang sinabi ko? Tanong niya, habang sumusuporta sa frame ng pinto. Tumango ako. Tama ka, naging sagabal ako.
Gusto kong ayusin. Kumislap ang mata niya. Gustong-gusto niyang makita akong sumusuko. Mabuti, sagot niya. Dahil bukas seryosong pag-usapan natin ang mga property mo. Iyon mismo ang gusto kong sabihin niya ng malakas. Sige, sagot ko ng bulong. Lumapit siya ng higit. Aling nena, alam mo ba bulong niya habang hinahaplos ang braso ko ng daliri. Minsan naiisip ko na kung wala ka na, mas simple ang lahat. Sinabi niya. Sinabi niya ng malinaw. Sinabi niya eksakto sa lugar na gusto ko. At ang puso ko, sa unang beses mula nang magsimula ito, hindi natakot, nanalo. Hindi niya alam na nagre-record ang bawat salita. Hindi niya alam na talo na siya. Hindi niya alam na ako, babaeng 62 taong gulang, sinisira siya ng may ngiti. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay may ibang katahimikan. Hindi ang malambot na katahimikan ng umaga sa tabing dagat, ni ang hindi komportableng katahimikan ng mga nakaraang araw. Katahimikang naghihintay, parang pinipigilan ng buong bahay ang hininga. Ngayon na, sa wakas, lalabas ang lahat sa liwanag. Ngayon titigil na akong maging biktima at magiging saksi at hukom. Natutulog ang anak ko sa kwarto ko pagkatapos ng gabing walang tulog. Dahan-dahan akong tumayo na may pakiramdam na iba ang bigat ng bawat hakbang. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin, namamaga ang mata, magulo ang buhok, mga linya ng tensyon. Pero sa likod niyon ay determinasyon, lakas na hindi ko inakalang makikita. Sa 62 taon ko, bumaba ako sa kusina. Nandoon na si Tita Ramona na may hawak na tasa ng kape. Handa ka na ba tanong niya? Higit pa kaysa dati, sagot ko. Ngumiti siya. Ngayon siya matatalo, pero kailangan mong i-provoke siya. Kailangan niyang mag-expose ng sarili. Alam ko, tumango ako, at gagawin niya. Ipinakita sa akin ni Tita Ramona kung saan ang bawat mikropono, bawat angle ng kamera. Isang simpleng salita sa tamang lugar ay sapat para legal na masira siya. May material tayo. Pero para maging hindi maikakaila, kailangan niyang umamin sa sariling salita at ako ang makukuha iyon. 8:00 ng umaga narinig ko siyang bumaba ng hagdan. May tiwala ang yabag, mabigat ang hininga. Parang hayop na naglalakad na akala niya nanalo na. Pumasok sa kusina ng walang pahintulot. Parang sa kanya na ang bahay. Magandang umaga, sabi niya ng halos matamis ang tono. Magandang umaga, sagot ko habang naghahain ng kape. Umupo siya sa harap ko. Sinuri ng mata niya ako. Naghahanap ng kahinaan. Nagpapanggap ako ng kaba. Binaba ko ang tingin, naglaro sa tasa. Kailangan kong magmukhang marupok. Kailangan kong magmukhang handa ng sumuko. Napag-isipan ko ang kahapon. Sabi ko nang parang sinulid ang boses. Ngumiti siya. Ano ang napagdesisyunan mo? Yumuko ako ng kaunti pasulong. Sa tingin ko tama ka. Lagi akong tama, sagot niya ng nasiyahan. Nilunok ko ang laway habang nararamdaman ang pagkasuklam. Gusto kong ayusin ang mga bagay. Ayaw ko ng gulo. Kung ang pagpirma sa papeles ang pinakamabuti para sa anak ko, gagawin ko. Kumislap ang mata niya. Nakagat na ang pain. Napakabuti, aling nena, sabi niya nang may seguridad na sanay sa pagsunod. Ngayon na natin ihanda ang mga dokumento. Gusto kong malinaw na sa pamamahala ko lahat. Pinakamatalino iyon, pamamahala. Nanginginig ako sa salitang iyon. Kung ano ang sabihin mo, bulong ko habang nakatungo sa sahig. Tumayo siya ng nasiyahan. Naglakad sa kusina na nakakrus ang kamay sa likod na parang general na nagsusuri sa larangan ng digmaan. Alam kong sa huli, maunawaan mo ang posisyon mo. Tingnan mo, aling nena, mas simple ang buhay kapag hindi lumalaban sa hindi maiiwasan. Natapos mo na ang buhay mo. Ngayon hayaan mo kaming magkaroon ng kontrol. Pinikit ko ang ngipin. Hindi nawala ang nakatagong kamera sa pagitan ng cereal jar, kahit isang pantig. Isa lang ang hiling ko, dagdag ko, na huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko sinasaktan ang sinumang sumusunod. Sagot niya ng may kapal. Isa iyon sa pag-amin na maaring sirain siya. Pero kailangan ko ng higit pa. Bakit niyo kailangan ang mga ari-arian ko? Tanong ko ng kunwaring inosente. Hindi ko kailanman naintindihan. Huminga siya ng malakas na parang halata. Dahil bangkarote ang kapatid mo. Sabi niya nang hindi iniisip. Utang na utang hanggang lig. Kailangan niyang umalis ng bansa agad. Tinulungan ko siyang ilipat ang ilang papeles. Pero ang bahay sa tabing dagat ang susi para matapos ang kasunduan. Natigil ang puso ko. Ang anak kong lalaki ang humila sa akin rito. Ang anak kong lalaki ang nagbigay sa sariling ina. At ang anak ko tanong ko nang nabibiyak ang boses. Tumawa siya ng maikli at malupit. Siya ay paraan lang, wala nang iba, kapakipakinabang na piraso. Dinala ko siya rito dahil alam kong gagawin mo
kahit ano para sa kanya at gumana iyon. Natigil ang hininga ko, nagre-record ang kamera sa lahat. Pero gusto ko pang lumubog siya ng higit. At kung tumanggi ako tanong ko, lumapit siya, inilagay ang kamay sa mesa, yumuko patungo sa akin. Hindi mo gagawin, dahil kung gagawin mo, ang anak mo ang magdurusa at ikaw rin. Parang tahimik na putok ang pangungusap na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anak ko sa pinto ng maputla, nanginginig. Hindi niya alam na nakatago si Tita Ramona sa pantry. Nagre-record ng bawat segundo bilang bako. Hindi niya alam na kontrolado na ang lahat. Pwede ba tayong mag-usap, sabi niya nang mahina ang boses. Mamaya, sagot niya nang hindi man lang tumingin. Busi ako. Binaba ng anak ko ang ulo ng nanginginig. Tinamasa niya ang kilos na iyon na parang tropyo. Doon ko nagdesisyong kumilos. Huwag kang masyadong malupit sa kanya. Sabi ko ng mahinahon. Sa huli, kailangan mo siya. Di ba bigla siyang lumingon sa akin? Nagulat sa tono ko. Iyon ang tamang sandali para mahulog ang patibong. Sabihin mo ang totoo, dagdag ko. Pinakasalan mo ba siya dahil sa pag-ibig o dahil sa ari-arian ko? Tumawa siya ng tuyo. Aling nena, ang babaeng tulad ng anak mo ay hindi pag-ibig, oportunidad iyan. Umiyak na ang anak ko at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sobrang tiwala niya na hindi na makontrol. Nakita ko siyang mahina, mag-isa, emosyonal na nasira. Perpekto siya. Alam mo ba kung ilang babae ang nahulog sa akin ng ganito o madali lang? Kailangan lang malaman kung ano ang sasabihin sa kanila. Naramdaman ko ang galit at takot. Bumagsak sa tuhod ang anak ko at wala siyang awa. Dagdag pa niya, kinumpirma sa akin ng kapatid mo. Ikaw ang susi, ang golden cow, ang dapat ihatid sa slaughter ng walang ingay. Nagrebol ang tiyan ko. Naririnig mo ba ang sarili mo, tanong ko, nang matatag sa unang pagkakataon ng umagang iyon. Gumawa siya ng galaw na mapang-uyam. Siyempre, ganyan gumagana ang totoong mundo. O akala mo ba nakaligtas ako sa mga problema ko noon dahil mabait ako doon na ang huling pag-amin? At ano ang ginawa mo noon, tanong ko, habang pinupukaw siya. Itinaas niya ang baba. Ang mga babaeng sumusagabal ay inaalis ko sa daan ko sa iba't ibang paraan. Sumigaw ang anak ko. Tama na. Please, tama na. Tiningnan niya ito ng may paghamak. Tumahimik ka. Akin ka pa rin. At doon lumabas si Tita Ramona mula sa pantry. Kawili-wiling pahayag, sabi niya ng matatag. Tumalon siya pa atras. Sino ka ang taong nagre-record ng lahat ng sinabi mo? Namutla siya. Itinaas ni Tita Ramona ang phone. Ang boses mo, ang mga banta mo, ang pag-amin mo, tapos ka na. Tumingin siya sa paligid na parang hayop na nakulong. Hindi pwedeng gamitin yan. Wala kayong karapatan. May higit tayong karapatan kaysa sa akala mo. Sagot ni Tita Ramona. At may backup copies din. Tumayo ang anak ko habang umiiyak pa rin. Lumapit ako. Tapos na. Sabi ko nang may lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ngayon ka matatalo at matatalo sa harap ng lahat. Humininga siya ng malakas, naghahanap ng labasan. Pero wala, ni pisikal, ni legal, ni moral. Hindi ito magwawakas ng ganito. Bulong niya habang umaatras. Natapos na, sagot ko. At ngayon magbabayad ka sa lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang pulis, na alerto ni Tita Ramona kanina pa, nang may determinasyon. Tumingin siya sa kanila ng desperado, na parang mandaagit na nakulong. Hindi niyo ako maaesto. Wala akong ginawa. Baliw ang matandang iyon. Montaje lang lahat. Ipinakita ni Tita Ramona ang screen na pinapatugtog ng malakas ang recording. Ang salita ay tumugtog sa buong bahay. Ang mga babaeng sumusagabal ay inaalis ko sa daan ko. Nawala ang kulay sa mukha niya. Ipinosas siya ng pulis. Bumagsak ang anak ko sa bisig ko, at sa wakas nakahinga ako pagkatapos ng mga araw ng takot. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkatalo niya, kundi ginawa iyon gamit ang sariling salita, sariling yabang, sariling kasamaan. Kumpleto na ang patibong at sa wakas natumba ang abuser. Tahimik ang bahay pagkatapos madala ng pulis ang asawa ng anak ko na nakaposas. Ang lalaking iyon na sa loob ng mga buwan ay nagdilim sa buhay namin sa presensya, boses, banta at kasinungalingan niya. Katahimikang masakit at sabay nagpapagaling. Katahimikang mabigat na parang hangin pagkatapos ng malakas na bagyo, kung saan amoy pa ang panganib sa lupa, pero may renasimiento na rin. Nakaupo ang anak ko sa sofa ng nanginginig. Nakayuko ang mga paa sa dibdib. May marka ang mukha niya ng mga araw na walang tulog at ang mga mata. Basa pa. Parang bata na nawawala at sinusubukang alalahanin kung saan ang tahanan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Walang sinabi. Ayaw kong gambalain ang nararamdaman niya. Inabot ko lang ang kamay at naghintay.
Hinawakan niya pagkatapos ng mahabang sandali. Parang natatakot na mawala ang haplos ko. Ano na ang susunod, tanong niya nang parang sinulid ang boses. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Gayon humihinga tayo. Ipinikit niya ang mata at naglabas ng buntong hininga. Sumandal siya sa akin. Inilagay ang ulo sa balikat ko tulad noong bata pa. Hinaplos ko ang buhok niya tulad ng hindi ko nagawa sa loob ng mga dekada at naramdaman kong may nabiyak din sa akin. Pero hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Wala nang kapangyarihan sa amin ang lalaking iyon. Hindi na siya makakasigaw, hindi na makakamanipula, hindi na makakautos, hindi na makakabanta, hindi na makakasira. Pero may natira pa na makakasakit pa rin sa atin. Ang alaala. Dumidikit ang alaala sa balat na parang basa na alikabok at aabutin ng panahon para mawala. Nagdaan ng 10 minuto, siguro 20, baka oras, hindi ko alam. Pero nang sa wakas magmulat ang anak ko, hindi na siya ang nasirang babaeng pumasok sa bahay ko ilang linggo na ang nakalipas. Hindi rin siya ang masunuring batang hinubog niya sa takot. Isa na siyang ibang bagay, babaeng nakaligtas. Nay, bulong niya, natatakot ako sa susunod. Natatakot akong hindi pa tapos ito. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Matatapos, anak, pero abutin ng panahon. Nagsimula na ang hustisya ngayon. Ang iba, gagawin natin sama-sama. Nilunok niya ang laway. At kung makalabas siya at makagawa ng paraan para maghiganti, hindi siya makakalabas, sagot ni Tita Ramona mula sa pinto na nagpagulat sa amin. Sinuri ko na ang records. May warrant of arrest siya sa 2 estado at ang statement na nakuha natin ngayon ay sapat para mapanatili siyang imbestigahan ng matagal. Huminga ng kaunti nang mas magaan ang anak ko nang marinig iyon. Pumasok si Tita Ramona at umupo sa upuan sa harap namin. Nagkrus ng braso na parang tagapagbantay na bakal. Ang pinakamahalaga ngayon, sabi niya, ay manatili kayong dalawa at ikaw, anak, magpa-therapy. Sinira kanya emosyonal. Pero kaya mong gumaling. Nakita ko na, tumango ang anak ko habang kinakagat ang labi. Ano ang mangyayari sa kapatid ko? Tanong niya, bigla nang nanginginig ang boses. Naglabas ako ng hangin. Ang pangalan ng anak kong lalaki ay bukas na sugat sa dibdib. Sasagutin ng kapatid mo ang ginawa niya. Sabi ko, sinusubukang kontrolin ang nanginginig na boses. Kailangan niyang harapin ang bunga ng desisyon niya. Pero iyan ay usapin ng hustisya. Hindi mo at hindi ko rin. Umiyak ulit ang anak ko. Hindi ko makapaniwala na kasali siya rito. Hindi ko inakalang kaya niyang kamuhian ako ng ganito. Hindi kanya kinamumuhian. Sagot ko ng mahinahon. Nawawala siya at ang mga nawawalang tao ay nakakasakit. Sobrang sakit. Hindi dahil gusto nilang sirain ang iba, kundi dahil silang sira na sila sa loob. Sumandal ang noo niya sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung makakapatawad ako sa kanya balang araw. Huminga ako. Hindi mo kailangang patawarin ang kahit sino. Kailangan mo lang gumaling. Tumayo si Tita Ramona na parang general na nagbibigay ng utos. Sige, hayaan nating iproseso niyo ang nangyari. Ako ang maghahanda ng formal na reklamo sa fiskal. Kailangan niyong magbigay ng statement. Pero protektado kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Nagpasalamat ako sa tingin. Lumabas siya ng matatag na hakbang. Tulad ng taong matagal nang lumalaban sa mga halimaw. Maya-maya, nang kami na lang sa bahay, nagdesisyong maglakad sa tabing dagat. Mahinahon ang alon at malamig ang buhangin sa paa na nagpapaalala na maaring maging malambot ang buhay. Kahit pagkatapos ng sakuna. Tinamaan ng hangin ang mukha namin. Pero hindi malupit na hangin, parang naglilinis. Tahimik na naglalakad ang anak ko. Nakakrus ang braso. Nakatingin sa dagat na parang naghahanap ng sagot sa abot tanaw. Naalala mo ba noong bata ka at pumupunta tayo rito? Tanong niya, halos bulong. Sagot ko ng malungkot na ngiti. Lumulusong ka sa tubig ng walang takot at sinasabing lalanggoy ka hanggang ibang bansa. Ngumiti siya ng bahagya. Matapang ako noon, matapang pa rin, sagot ko ng matatag. Ang matapang na babae ay hindi ang walang takot, kundi ang patuloy na lumalakad kahit natatakot. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat, Nay. Bakit sa hindi pag-give up? Sa hindi pagpayag na sirain niya ako? Sa hindi pagtakas ng panganib din ang buhay mo? Sa pagliligtas sa akin? Napuno ng luha ang mata ko. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong ina. Umiling siya. Hindi, Nay. Maraming ina ang hindi gagawin iyon. May matatakot o mapapayag na manipulahin. Ikaw hindi. Hinarap mo siya at ibinalik mo ang buhay ko sa akin. Wala akong masabi, wala akong magagawa. Yakap ko lang siya. Mahabang yakap, malalim, puno ng taon ng katahimikan, lumang sugat, guilt at pag-ibig.
Iyon ang pinakamahalagang yakap sa kasaysayan namin. Nang gabing iyon, naghapunan kaming dalawa, walang takot, walang bilis, walang anino sa bawat kilos. Bawat hininga sa bahay ay parang bago. Bawat sulok ay parang iba. Iba na ang hangin. Pero may isa pang usapan na kulang. Masakit na usapan, na iniiwasan ko sa loob ng mga linggo. Anak, sabi ko ng maingat, may gusto akong ipaalam sa'yo na hindi ko sinabi noon. Pero sa tingin ko dapat sabihin ko ngayon. Nagangat siya ng tingin. Ano? Humugot ako ng hininga. Nang mamatay ang tatay mo, marupok tayo. Nagdadalaga ka noon. Naging obsessive ako sa pagprotekta sa'yo. Natakot akong masaktan ka ng mundo. Natakot akong magkamali ka, na masaktan ka. Siguro nang walang balak, nilagyan kita ng bubble na nagpahirap sa'yo na makilala agad ang mapanganib na lalaki. Nagkunot ang noo niya, nagulat. Nay, hindi mo kasalanan. Hindi ko sinasabing kasalanan ko, sagot ko. Pero ngayon naiintindihan ko na ang sobrang pagprotekta ay maaring maging hawla rin. Hawla na nag-iwan sa'yo na walang depensa kapag dumating ang masama. At humihingi ako ng paumanhin. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ko. Nay, hindi mo kailangang magsorry sa pagmamahal mo sa akin. Ikaw ang suporta ko nang mawala si tatay. Ikaw lang ang meron ako. Kung nagkamali ako pagkatapos, hindi dahil sa'yo, dahil minsan malupit ang buhay. Pero ikaw lagi kong kanlungan. Tumulo ang luha ko nang walang pahintulot at ikaw pa rin hanggang ngayon, bulong ko. Yakap ulit kami, mas matibay kaysa dati. Ang mga sumunod na araw ay mahaba, pero nakakawala rin ng pasanin. Pagbigay ng statement sa pulis. Mga abogado, kasama si Tita Ramona. Nagsimula ang therapy ng anak ko. Ako, nililinis ang bahay na parang ang paglilinis ng bahay sa tabing dagat ay maglilinis din ng kaluluwa ko. Bawat bagay na hinahawakan ko, bawat sulok na inaayos ko, parang tinatanggal ang hindi nakikitang bakas ng takot. At isang araw, habang inaayos ko ang mesa sa dingding, nangyari ang hindi inaasahan. Naramdaman ko ang kapayapaan, malalim na kapayapaan, na matagal ko nang hindi naramdaman. Tumigil ako, inilagay ang mga kamay sa mesa at huminga. Hindi na battlefield ang bahay, tahanan ulit. Minsan sa hapon, lumapit ang anak ko nang may mahiyang ngiti. Nay, may iniisip ako. Ano yon sa paglipat dito kasama mo? Kahit ilang buwan lang. Ayaw ko pang bumalik sa syudad. Hindi pa. Naramdaman ko ang matamis na init sa dibdib. Lagi itong bahay mo, sagot ko. Yumakap siya ng mahigpit at sa unang beses mula nang magsimula ito. Alam kong ligtas na kami, magkasama, buhay. Nang gabing iyon, bago matulog, tumingin ako sa bintana patungo sa dagat. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan nang may halos inang kalmado. Malinaw ang langit, mas maliwanag ang mga bituin. Yakap ko ang sarili ko, hindi sa takot, hindi sa pag-iisa, kundi sa pasasalamat. Nakaligtas ako. Nakaligtas ang anak ko. Nanalo kami at may natira pang buhay para muling itayo. Huminga, magmahal, magsimula ulit. Sinubukan kaming sirain ng bagyo. Pero ang hindi alam ng bagyo ay sa ilalim ng balat ng matandang babae, ay may lakas na hindi madaling masira at ako ang patunay niyon. Ang pagsikat kinabukasan ay iba. Hindi ko alam kung dahil sa katahimikan, liwanag o sa bigat na nawala. Pero nang umagang iyon naramdaman ko ang matagal ko nang hindi naramdaman. Kalayaan. Dahan-dahan akong tumayo, sumuporta sa barandila ng balkon, at pinanood ang dagat. Ang mga alon ay humahampas sa pampang ng may lambing na parang nagsasalita sa akin. Nagpapaalala na kahit tagatapos ng malupit na bagyo, nakakahanap ang buhay ng paraan para muling huminga. Ipinikit ko ang mata at hinayaan ang hangin na yumakap sa akin. Sa unang beses sa mga buwan, wala akong takot. Walang boses na nagbabanta, walang anino na gumagala sa bahay ko, walang yabag na nagpapanginig sa akin. Ako lang, at ang katiyakan na nakaligtas ako. Bumaba ang anak ko makalipas ang ilang minuto. Nakatali ang buhok at iba ang ekspresyon. May pagod. Pero may iba pa. Determinasyon. Lumapit siya sa akin. Sumandal sa barandila at sinabi ng mahina na hindi ko malilimutan. Nay, pakiramdam ko bumalik na ako sa pagiging ako. At ang mga salitang iyon ay parang hindi inaasahang yakap. Tiningnan ko siya at naintindihan kong pareho kaming muling isinilang. Bawat luha, bawat emosyonal na hampas, bawat trahedya ay naghiwa sa amin. Pero tinuruan din kami ng lakas na dala namin sa loob. Naglakad kami sa dalampasigan ng walang bilis. Binabasa ng tubig ang paa namin habang pinainit ng araw ang buhangin. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi na wala na siyang takot. Ako, habang nakakuyom ang puso, sinabi ang totoo. Ako rin wala na.
Alam namin noon na walang babalik sa dati. Hindi dahil nawala kami ng isang bagay, kundi dahil nabalik namin ang pinakamahalaga, ang ating sarili. Minsan pinipilit tayo ng buhay sa sulok, hanggang wala ng ibang opsyon, kundi lumaban. At kapag lumalaban ang babae, para sa kanyang kapayapaan, walang lakas na makakapigil. Ngayon, bago ako magpaalam, nais kong anyayahan ka ng espesyal. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-like mo. Nakakatulong iyon para malaman kong pinahahalagahan mo ang content at nagustuhan mong samahan ako sa emosyonal na biyahe na ito. Mag-subscribe sa channel dahil marami pang kwentong puno ng damdamin. Hindi inaasahang twist at ending na magpapaisip sa'yo. At sabihin mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Ano ang naramdaman mo sa ending na ito? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Salamat sa pagsama hanggang dito. Salamat sa pagiging bahagi ng kwentong ito.